Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katutulutan ng talaman upang sa mga gawan, pagpapakasyon at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinalahan ng mga proyekto at pagpapakasyon ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito ang mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Halika kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik sa balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. At ito, ating kapagdating balita, si Boyet Guillermo. Maraming salamat sa inyo pong mainit na pagsalubong. Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po, narito na naman po tayo sa isang programa sa ating isang edisyon ng ating programang Balitang Pilipinas Worldwide. Tayo po ay 1 oras na magbabalitaan at magtatalakay po ng mga nasa likod ng balita. At siyempre, ang serbisyo publiko ay hindi po natin makakaligtaan. Ano ho? Ayan, at araw po tayo ng Huwebes, yan, November 16, 2023. At katatapos lamang po ng sweldo o baka naman yung iba ay ano, tawag rito. Oh, yan. Ngayon pa lamang sasahod o susweldo. Kaya't pag-ingatan ang inyo pong pinaghirapan, ang inyong pinagpawisan, higpitan ang pagtago sa pitaka, sa bulsa o saan man nang sa gayon ay hindi ho manakaw. Hindi manakaw
ng mga masasamang loob na walang inatupag kundi pagsamantalahan, ano ho, pagnakawan ang mga ang mamamayan. Oo, no? Yan. Tayo naman, no, kung tayo ay magiging maingat, ano, at hindi tayo nagpapakita ng pagkakataon na makagawa ng kabalustugan, no, kabalustugan o kasamaan ang mga mandurugas, hindi naman ho sila makakaporma. Ano, hindi yan makakaporma kung tayo ho ay mahigpit. Mahigpit sa pag-iingat ng pera. Oo, no? Yan. Kaya patuloy lamang po ang ating pag-iingat sa ating pag-uwi. Dahil tayo ay may dalang pera galing sa pinaghirapan, yung kahapon, yung bonus. Ano? Bonus ng mga empleyado ng gobyerno. Ang saya-saya ngayon nila. Ano? Napaaga. No, bakit maaga pa binibigay na November siguro dapat mga parting mga ano na yan, Disyembre. Disyembre na lang yan para saktong-sakto, di ba? Hindi agad mauubos, kumbaga. Talagang mata-timing sa araw ho ng Pasko. Ano ho? Kasi kung minsan may nagagastos agad ho ng ano Di ba? Nagagastos agad nagagastos at pagdating ng Noche Buena, wala na. Wala nang maihanda dahil may mga naunang mga binili. Pero kaya nga pag kung Disyembre, ipamimigay yan o unang linggo ng Disyembre, sa tingin natin, timing yan. Makapamili, no? Para sa mga anak na paslit. Yan, bibili ng bagong sapatos, bagong damit. Yan ang kaligayahan ng mga bata. Kailangan meron silang bagong damit, bagong sapatos. Dahil alam ho natin, mga bata, no? Parang nagpapaligsahan yan, nag-iinggitan. Binili ako ng tatay ko ng bagong sapatos, binili ko ng nanay ko ng bagong damit. Diba? Ganyan ang mga bata, Talagang binili pa ito sa ano ba yung sa malaking department, sa kilalang department. Itong damit ko, mamahalin. Sa'yo, ang damit mo, dyan lang sa Baklaran. Maganda naman. Di ba? Tingnan mo naman, ang ganda naman. Ganyan ng mga bata. Talaga namang nag-iinggitan ho sila sa bili ng kanilang mga magulang na damit o sapatos. Original to. Mahal ang pagkabili. Galing pang abroad to. Padala ito ng daddy ko, ng tatay ko. Galing Saudi. Diba? Mga ganyan, no? Padala yan. Okay. Yan. Bahagi ng ating programa, paalala sa ating mga kababayan na yung pag-iingat, pag-iingat dahil yaan ay mga gamot, mga paalala, gamot sa mga taong nakakalimot. Okay, kung tayo ay nakakalimot, sige lang ho tayo ng sige.
At nagyabang tayo ng nagyabang. Kung minsan dyan ho tayo napapahamak ng ating kayabangan. Ano? I-bonus ka ng malaki, maliit yung bonus ng kasamahan mo. At kung minsan din pag natukso ka, nakansyawang ka, painom ka naman. Soft drinks. Ikaw naman, sige ka lang. Di, kapag nandun na kayo, nandun na kayo sa tindahan, yun na, lalabas mo na yung kwarta mo. Ang masama, pag ikaw ay napasobra sa inom, yan, hindi mo na malaman kung saan mo sinuktok ang pera mo. Bunot ka na lang ng bunot. Nawala. O kaya, naubos. Nako, pag uwi mo ng bahay, ayan na. Laki ng problema. Wala ka nang ma-surrender. Wala ka nang maibigay sa iyong asawa. Kaya, paalala ho yan sa ating mga kababayan, lalo na yung mga trabahador ho natin sa construction, dahil sa hirap ng trabaho at sa bigat ng trabaho nila, talagang gustong-gusto ho nila na mabigyan ng konting kasiyahan ng kanilang katawan para makabawi ng pagod. Balit nauuwi ho sa nasusobrahan, at nauuwi ho sa hindi maganda. Kaya tayo po ay dapat ngayon ay maging marunong. Maging marunong po tayo sa ating pong mga pinagpawisan o pinaghirapan sa loob ng kinsenas at kapasusan. Yan. Okay. So, ang ganda ho ng panahon natin ngayon, mga kababayan, At tila yung low pressure area, yung low pressure area ho natin nalusaw. Tumaliwa. Kaya dahil ngayon nakakaranas tayo ng magandang panahon. Init. Mainit to ang panahon. Kaya't yung ating mga labandera at sinanay nakapagpatuyo ng kanyang labada ngayong araw na ito. At kailangan tupiin na ho yan. Sapat na mula siguro nung umaga naisampay na yan. Tiyak ho yan ngayong hapon na to tuyong-tuyo na ho yan at ang bango-bango dahil naarawan. Konting pagpag na lang ho dahil ang hangin may kasamang alikabok. Habang tinutupi ipapagpag para yung kumapit na alikabok ay bumitaw. Yan. So, tandahan lang ho ang pagtupi para nakakatipid na ho sa kuryente. Hindi na kailangang i-planchahin pa pag gusto ng suotin. Yan ang technique. Yan ang technique sa ayusin lang ho ang pagtupi. Parang habang tinutupi mo, parang pinaplansya mo rin siya ng iyong palad. Ayusin, pantayin lang ho. At yaan pag nagpatong-patong na ho yung mga t-shirt na yan, di ho ba? Mabigat ho yan. So napapatag ho siya or parang napaplansya rin ho siya. At alam niyo para maging maganda ang labada, para maging maganda ang pagkakatuyo ng t-shirt o ng mga nilaban. Naku, huwag nyo nang padadaanin siya, huwag nyo nang padadaanin at siya-shuffle pa sa dryer. Kasi pag sinapol nyo sa dryer, nagkukulubot-kulubot.
Pag isinampay mo, pag natuyo, kulubot-kulubot din ho. Eh, so kinakailangan ho talagang planchahin. So, gastos ho yun sa kuryente. Ako ho, ma-share ko ho sa inyo kung paano ako maglaba. Lalo na sa pantalon. Ang pantalon, hindi ko ho yan dinadaan at pinaiikot sa washing machine. Binabras ko yan, nakalatag yan sa simento. At babrasin ko ang buong harapan ng pantalon at likuran. Oh, magaang lang ang pagkakabras. Ano? At naku, napakaganda ng pantalon ng pag nabras mo yan. At pag binabanlawan, hindi ho pinipiga. Oh, hindi ko ho pinipiga. Pinatutulo ko lang ho yung tubig na pinagbanlawan. At sa init ng araw, nako. Oh, ang bilis-bilis din ho siyang matuyo. Basta't maganda lang at matindi ang init ng araw, maghapon tuyo na siya. At naku, kitang-kita niyo ang pantalon. Diretsong-diretso. Oo. Tutupiin mo na lamang siya. At tupiin mo ng maganda na pag ang tupi ay pag parang pinalansya rin. Nako. Oh, nakatipid ka na sa ano ho. Nakatipid ka na. Oh, ganun din ho sa t-shirt. Oh, konting piga lang ho ganun. Huwag pasyadong sasakalin. Yung swabe. Yun. Swabe lang ang pagkakapiga at hindi gigil na gigil na parang galit ka sa asawa mo kung magpiga ka. Yan. Ganyan. Oh. Pag yan natuyo, pag hinangir mo siya, medyo tawag rito, luluwagan mo kasi sinakal mo no? Piniga mo, medyo mo siya, ilalantad mo pa, may tawag yun. Yan, papantayin mo yung mga ganito sa hangir. At ang paglaba, huwag hihilahin na gano'n. No, huwag yung hihilahin. Kailangan ang pagkakapiga niya ay pasikip na gano'n. Ang pagbabanlaw. Ako, hindi ko ginaganuhon yan eh. Diba, karaniwan, ang paglalaban ng mga babae, ganyan, no? Yung laylayan sa t-shirt, tapos hihilahin pang gano'n. Diba, ginagano. Ako ho, ganun lang. Yung t-shirt, gaganunin mo lang ho. Saw mo lang gano'n. Tapos, yan. Tapos pipigain mo rin yun. Yan. Saka ngayon, ihahangin. Nakakuha kayo ng technique sa akin, ano ho? Nakakuha kayo ng technique, ano? Yan, ganyan ho ang maayos na paglalabas. Yung mga t-shirt, hindi masyado ng kinukusot-kusot yan. Hindi masyado, ang kuwelo lang ho kinukusot. Kasi kung yan ay, isang suot mo lang yan, isang suot mo lang yan, kahit isaw-saw mo lang yan sa tubig na may sabon, ganyan, sausaw, piga, sausaw, piga, sausaw, piga. Matanggal lang ho yung amoy. Kasi wala namang kumapit na dumi dyan. Yung kwelyo, sa kwelyo lang ho ang marumi. Yung mga ganito, yung sa loob, yung mangga. Yun lang ho ang madumi dyan, pero yung katawan, wala ho. No? Yan, ang tip ko sa inyo sa paglalaba. Naku, sa totoo lang, huwag naman ang magagalit. Marami naman din talaga ho mga ang mga babae na hindi naman talaga, hindi pa rin ho marunong maglaba. Lalo na ngayon. Naku, ang mga bagong henerasyon, ay nako, walang kaalam-alam sa paglalaba, sa pamamalansya. Ako,
Ako, nahihiya na lang sa sarili ko pag ako namamalansya kasi tagal ko mamalansya eh. Oo. Lahat, pantay-pantay ang ginagawa kong pamamalansya eh. At talagang gusto ko yung piston niya. Piston ba yun? Piston. Matalas. Oo. Oo. Ganyan ho ako makamamalansya eh. Kaya siguro ang pantalon ko siguro nakaka 30 minutes ako bago ko matapos. No? Di ba? Sa iba yun nakakailang pantalon na sa loob ng 30 minutes na pamamalansya. Siguro nakaka-10 na o 5. Ako, isa pa lang. Isa lang dahil talagang maayos ako magplansya. Di nga ako magtayo ng laundry. Nagkamali nga lang ako ng pagtatayo eh. Tinayo ko station eh. Broadcast station eh. Hindi ho laundry. Kasi alam nyo, minsan sa amin dito sa parte ho ng Pasay, sa parte ng Libertad. Nung araw nauutusan kasi nauutusan ako kunin yung pinalabahan, yung laundry dyan. Iisa lang ho ang laundry sa parte ng Libertad. 2. Pero mas sikat yung Ilocano may-ari. Maganda nakikita ko yung pamamalansya. Nakikita ko yung pamamalansya. At pag tinubos na yung damit na pinalaban at pinamalansya, ganda. Ganda ng pagkakato may mga numero ho yan. Kung ano yung resibo mo, yun ang nakasabit din ho yung number ng resibo mo sa damit. Kaya hindi ho magkakapalit-palit ang damit. Hindi ho mawawala dahil may resibo, yung number ng resibo nakatatak sa damit na iyong pinalaban. Yan, kilala niyo siguro mga taga-Pasay. Yan ho yan, sa tapat ng Pasay Theater ng araw. Meron diyang laundry shop. Ako, napakagaling maglaba. Doon ako parang din. Hindi lang din sa paglalaba ho, nakita ko sa aking ina. Nakita ko kasi ang araw ang aking ina ay tumatanggap ng labada. At ako naman ho, tumutuloy. Ngayon, bata pa ako siguro. 5 taon lang ako o 6 ito. Ang aking ina ay tumatanggap ng labada, tumutulong ako. Kahit basta nakikita ko yung paglalaba. Di ginagaya ko. Ginagaya ko ang aking ina sa pagpupuso. Natatandaan ko kung paano. May bilang nga ho ang pagbabanlaw eh. 3 beses ang pagbabanlaw. O kaya ay hanggat hindi maputi ang tubig, hanggat hindi malinis ang tubig na pinagbanlawan ng mga ng labada, yan. Doon ka natitigil, doon muna isasampay. Pero yung pinaglaban, yon pinakailangan itabi, sayang yung tubig kasi malinis pa. May pang basahan, pangbanlaw sa basahan at gagamit. Okay, yan ang tip ng inyong pong lingkod para sa paglalaba. Hindi naman ho ako hindi tayo under, marunong lang tayo sa bahay. Marunong tayong gawain babae. At yan naman ang aking skill. Yun ang iba ko pang kakayahan. Okay, so, meron palang pagpaplano, ang mga drivers and operator na plano ho magtigil pasada na naman sa araw ho ng Lunes. Ito hong kanilang tigil pasada ay tinututulan po nila. Ano ba yan?
Pinututulan po ang PUJ modernization program ng ating pamahalaan. Oo, ano ba? Ang di lang natin maintindihan, bakit ba nila hindi masunod-sunod? Ano ho? Samantala na meron naman tulong na ipagkakaloob ng pamahalaan, may pauutangin. Ano ho? Pautangin. At yung mga maliliit at kukonti lang ho ang mga sasakyan o yung mga operator na kukonti lang kanilang o sabihin natin isa lang, siguro kayang-kaya rin naman ho ninyong pagandahin. Sabi ho naman ng ating Pangulo ay basta't mapaganda mo, makasabay ka man lang, no, yung jeep mo makasabay at binago mo, yung bulok na kinakalawang na tornilyo napalitan mo. Yung kumakalampag na hawakan ng hawakan sa loob ng upuan malinis, pinturado, hindi katulad na at ang bubong naayos, napalitan, ang stribo ng iyong jeep na kung saan ay kumakalampag na rin at baka mga ganun ho. Yan naman ho ay inyong pinagkakakitaan yan ang sinasabi ho ninyo, pinagmumula ng inyong kabuhayan pagkatapos hindi ho natin mapaayos. Ha? O paunti-unti sinimulan na ho nung ang tagal na ho ng kaya ho pine-phase out kasi ho ang dami na ho kakarag-karag, patuloy pa rin ho bumabiyahe. Tingnan nyo, hindi nga kayo masyado pang pinupuna. Makasunod lang ho sa programa ng ating pamahalaan na mapaganda naman ninyo yung inyong jeep. Imagine, pampubliko ho yan sasakay ho dyan yung estudyante na nakaputi. Yung sasandalan niya ay makalawang. Tingnan nyo. Diba? Hindi ho kayo masasakyan. Pagkatapos, ganyan ho. Babanatan ho ninyo ng tigil pasada. Sino ho na naman ang pinahirapan ninyo? Yung mga anak din ho ninyo. Hindi pagtigil pasada kayo, mga anak ho ninyo. Tigil eskwela rin ho yan. Ha? Hindi niyo po ba naiisip yung ganyan na nagmamatigasan kayo sa ating pamahalaan na kung saan ay hindi naman ho kayo sinasakal para makasunod sa programa. Napakaganda ho ng programa. Hindi naman ho kayo pinupuwersa na sobrang ganda. Sobrang modernong ang gawin ninyo sa inyong jeep. Maipakita lang ho. Lalo na ho, yung mga tambuto na bumubuga ng maitim na usok. Ayan. Meron ho pamamaraan. Alam na ho. Alam na ho ng mga mekaniko ang pamamaraan. Tayo ho, talaga ho, sige lang ho tayo ng sige. Pasada lang ho kasi tayo ng pasada Ang tinitingnan lang ho natin yung kita. Yung katligtasan din ho ng ating mga pasahero. Biruin nyo, pag umarangkada ka niyan, ang tambucho, bubuga ng itim na usok, papasok sa loob ng jeep. Di yung mga pasahero mo, nalanghap yung itim na usok ng sasakyan mo. Hindi ka ba naawa dyan? Tandaan po natin, lagi natin pinapaalala, kayo po, nasa kamay po ninyo ang kaligtasan ng inyong mga pasahero. Paano maliligtas? Paano maliligtas ang kanilang kalusugan kung ganyan ang sasakyan mo? Yung jeep mo, bumubuga ng maitim na usok. Kalampag dito, kalampag doon. Imbis na ang mga pasahero mo, masiyahan na sumakay
sa iyong jeep, makapag-relax. Dahil pagod, galing sa trabaho, galing sa eskwela, kung saan man nang galing, bumiyahe ng malayo at sasakyan ka, gusto niya makapag-relax, makapikit man lang ang kanyang mata. Oo, sa loob ng iyong jeep. Oh, paano makakaidlip kung ang ingay-ingay ng mga tornilyo, ng mga hawakan, ng mga parte ng iyong jeep, ang ingay ng tornilyo, nagluluwagan na o kaya wala ng tornilyo. O paano makakapag-relax ang pasahero mo yan? Oh, diba? Minsan, iba ho ang ating katuwiran. Katuwiran natin, wala silang masasakyan. Oh, kahit bulok ito, pagtsatsagaan. Oo nga, yun na nga ho, pagtsatsagaan kayo. Pinagaganda ho. Inaayos ho ng ating pamahalaan. Kasi tingnan nyo ho, ang jeep ho ay ang marka ng ating bansa. Diyan po tayo nakikilala yung ating pampasaherong jeep eh. Tuwan-tuwa dyan ang mga nakakahikayat ho yan ng ng foreigner at gustong-gusto ho nilang sumakay sa jeep dahil gusto nila ma-experience yung wow, kakaiba kasi yung ating sasakyan na yan. Kaya nga ho, para ho hindi ho mawala yan, mabura sa isipan ng buong mundo na, pag jeep, Pilipinas yan. Pero tayo naman, siguro mo, foreigner ang sasakay kung ang iyong jeep ay kakarag-karag. Ang iyong jeep ganyan. Wow, they're bad smell. Sabihin ng foreigner. Smoke belching. Wow, that's bad to the health of my health. Naku, magbago na po tayo. Ayan, magbago na po tayo. Pinapaalalanan po kayo ng LTFRB. Posible, umaapila sa inyo ang LTFRB. Posible po na mawalan kayo ng prangkisa, yung pong mga sasali sa tigil pasada. Sige ho kayo. Yaan ang kabuhayan ho ninyo. Tingnan nyo po, lahat ginagawa ng pamahalaan. Meron ho kayong mga ayuda, mga fuel subsidy ho kayo. 6,000, 5,000. Yung mga private motorist, hindi nga ho nabibigyan. Kayo lang ho talaga ang prioridad ng ating pamahalaan na bibigyan ng tulong dahil maliit nga po ang kita ho ninyo sa inyong pagpapasada. Pagkatapos ganito pa ang gaganti ho natin. Ganito, inaayos ng ating pamahalaan, pinapaganda meron naman pong inilaan na pera o pondo para doon sa mga kooperatiba, sa mga samahan na pagandahin ang sasakyan. Hindi naman ho kayo patutubuan na mababa ho lang ng tubo. Napakababa ng tubo sa pauutanging pera sa inyo. Tingnan nyo po, lahat na ho ibinibigay ng ating pamahalaan. Tayo pa ho ang nagmamatigas at gagawa pa ho tayo ng pag-isipan po natin maigi. Mga ating mga mga leader ho ng mga transport group. Pag-isipan po natin. Pag-isipan natin tingnan nyo buti hindi ho naman kayo sinusumbatan ng pamahalaan. Meron na kayong binibigyan namin kayo, tinutulungan namin kayo pagkatapos sa pamahalaan hindi kayo makipagtulungan. Unfair ho yan. Tayo po ay hindi ho aayos ang ating pamahalaan kung tayo pong mga mamamayan ay hindi makikipagtulungan sa kanila. Yan ho
sabi nga ho ng mga politiko, hindi ko kaya magawa ito. No? Hindi ko kaya mapamahalaan at mapaayos ang ating pamahalaan kung wala ang tulong ninyo. Hindi ba? Yan. Kaya dapat nagkakatulungan po tayo, mamamayan, pulis, pamahalaan, mamamayan. Yan, nagtutulungan para sa ikauunlad ng ating bayan. No? Uy, tayo, napasarap, ano? Yan. Tayo ho ay dadako na po tayo, no? Sa ating pong ikalawang yugto ng ating programa at narito na ang ating mga ulo ng balita. Pinagsanib na firepower ng Philippine Army, Marines at Air Force nasubukan sa live fire exercise ng Dagitpa 2023. Mga mambabata sinikaya Tandole na makipag-ugnayan sa PSA dahil sa magkakaibang bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Imbestigasyon sa umano'y pananagutan ni dating Pangulong Duterte sa mga biktima ng drug war, iginiit ng Kabataan Party List. Bureau of Customs, palalawakin ang anti-smuggling campaign para sa iba't ibang mga commodity. Commission on Audit Commissioner nananawagan sa publiko na makipagtulungan para ma-expose ang korupsyon sa bansa. Department of Justice itinuro ang DFA sa kontrobersyal na pagbibigay ng mga dokumento sa mga questionableng dayuhan. Ex-President Duterte pinaharap sa Quezon City Prosecutor's Office kaugnay sa kasong grave threat na isinampa ni Representative Castro. Pagpapatawag ng Quezon City Prosecutor's Office kay ex-President Duterte, isang normal daw na proseso lamang. DOJ naniniwalang mababasura na rin ang iba pang natitirang kaso ni former Senator De Lima. Pahayag ng United Nations na rapporteur na buwagin na ang NTFL Cup, inalmahan ng Malacanang. DOH kinumpirmang lumobo pa ang kaso ng HIV sa mga kabataan. Banta sa Jewish community sa US, tumaas mula nang lusubin ng Hamas ang Israel, ayon yan sa FBI. Sinaksihan ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang pagsubok ng pinagsanib na firepower ng Philippine Army, Philippine Marine Corps at Philippine Air Force o PAF. Ito'y sa isinagawang live fire exercise sa Burgos, Ilocos Norte na bahagi ng AFP Joint Exercise Dagat Langit Lupa or AJEC Dagitpa 2023. Ginamit sa ehersisyo ang Sultan M-71 artillery ng PMC kasama ang AW-109 at ang A-29B Super Tucano aircraft ng PAF. Layunin ng drill na masubukan
ang kapabilidad ng iba't ibang mga sangay ng AFP na magsagawa ng pinagsanib na territorial defense operation sa pamamagitan ng integration ng mga military unit at platapormang pan-defensa. Hinikayat ng mga mambabatas ang Department of Labor and Employment o DOLE na pag-aralang mabuti ang mga employment survey na isinasagawa ng Philippine Statistical Authority. Ayon sa mga mambabatas na hindi magkakaparehas ang inilabas ng DOLE at PZA sa bilang ng mga mayroon at walang trabaho sa bansa. Ilan sa mga tinukoy din na dito ay ang pinagmamalaki ng DOLE na pagbibigay ng trabaho sa mga mamamayan sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged o Displacement Workers Program o TUPAD program. Ang nasabing programa niya ay panandalian lamang kaya ito ay nakakaapekto sa bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Iginiit ngayon ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na simula na ang pagpapaimbestiga sa umano'y pananagutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga biktima ng ikinasa nitong gyera kontra illegal na droga. Irit ito ng Kabataan Party List makaraang payagan ng korte na makapagpiyansa at makalaya si dating Senator Leila de Lima na sinampahan ng patong-patong na kasong may kaugnayan sa illegal na droga sa panahon ng Administrasyon Duterte. Ayon kay Manuel, ang 7 taon na pagkakulong ni de Lima ay isang patunay kung gaano kapalpak ang justice system sa ating bansa. Malinaw para kay Manuel na ang tunay na layunin ng umano'y peke at madugong war on drug ay hindi pa rin hindi para hulihin ang mga drug lord kundi para patahimikin lang ang mga kritiko ni dating Pangulong Duterte. Bunsod nito ay maapila si Manuel na maripaso ang kaso ni de Lima at hayaan ng International Criminal Court na imbestigahan si dating Pangulong Duterte at mga opisyal ng kanyang administrasyon na nagpatupad ng war on drugs. Alright, tatanggap tayo ng buwermanong pagulat mula sa labas ng ating himpilan. Pangulong Bongbong Marcos, hinikayat ang malalaking technology company sa Amerika na mamuhunan sa Pilipinas para sa pagpapalago ng AI. DCWG Patrol Report! Alright, si Donner Jr. ang may bitbit ng balita. Sige nga, Donner, sa detalye. Kasamang Boyet, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga technology companies sa Estados Unidos na mamuhunan at maging partner ng Pilipinas para sa bagong technological revolution. Sa isang roundtable meeting kasama ang mga private investor at mga kapitalista sa sektor ng teknolohiya sa sideline ng Asian Pacific Economic Cooperation o APEC Summit, sinabi ng Pangulong Marcos Jr. na nakahanda ang Pilipinas na yakapin ang Artificial Intelligence o AI. Sa ngayon, anya ay pinagyayaman ng Pilipinas ang kaalaman nito sa AI revolution para sa kasanayan ng mga Pilipino. Naniniwala ang Pangulo na sa pamamagitan ng AI ay mapapataas ang productivity ng mga negosyo at mapapalakas ang competitiveness ng ekonomiya. Umaasa ang Pangulo na ang pulong na ito kasama ang technology companies ay magsilbing oportunidad upang makalikha na nagkakaisang pananaw para ang mga manggagawang Pilipino ay mapataas ang antas ng kakayanan at handang matuto sa digital age. Ako si Donner Jr. nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Donner Jr. Nangako ang Bureau of Customs o BOC na lalawakan pa nito ang kampanya para mapigilan ang smuggling ng iba't ibang mga produkto sa bansa. Sa datos kasi ng BOC mula noong buwan ng Enero hanggang sa kalagitnaan ng Nobyembre ay umabot na sa 41.9 billion piso ang halaga ng mga produktong naipuslit sa bansa at nasabat ng customs. Ayon kay Commissioner Bienvenido Rubio, lalo pa nilang lalawakan at palalakasin ang pagbabantay sa mga pantalan at lahat ng mga lugar na pinipilit gawing channel o daanan ng mga smugglers.
Babantayan din anya ng mga enforce ng Custom Office ang mga smugglers na nagpupumilit makapasok sa bansa ng iba't ibang mga produkto na galing sa ibang mga bansa. Bilang sa mga produktong malimit anyang ipuslit sa Pilipinas ay ang mga agricultural product, sigarilyo, tabako, damit, branded na sapatos at bag at iba pa. DZGG. Nananawagan ang Commission on Audit sa publiko na makipagtulungan para mabunyag ang korupsyon sa bansa. Ginawa ni COA Commissioner Roland Cape Pontok ang naturang apila kasunod na rin ng pagnanais ng komisyon na mabantayan ang resource ng pamahalaan at makapagbigay ng transparent report sa mga pinagkakagastusan nito. Kailangan ayon kay Commissioner Pontok na makipagtulungan ng publiko o mga taxpayers upang maging mabilis ang pagtukoy sa mga irregularidad sa pamahalaan. Ay sa COA, welcome ang sinumang individual na may kaalaman o anumang impormasyon ukol sa anumang programa, proyekto o aktibidad na ipinatutupad ng pamahalaan na may mantsa ng korupsyon. Maging ang mga reklamo anya laban sa mga public official o empleyado ng pamahalaan na may nagawang anomalya, lalo na sa paggasta ng public fund, ay welcome din sa investigasyon ng komisyon. Maaari anyang maghain ng mga ito ng person o sa pamamagitan ng mail, online o gamit ang COA Citizen Death Reporting System. DZGG. Itinuro ni Justice Secretary Crispin Remulla na ang Department of Foreign Affairs at hindi ang Philippine Statistics Authority, PSA, ang dapat magpaliwanag kung bakit nakakuha ng mga legal na dokumento ang ilang mga questionableng dayuhan na kanilang naaresto sa isang Philippine offshore gaming operation. Ayon kay Remulla na malinaw sa mga dokumento na ang DFA ang siyang tanging nag-issue nito. Nakipag-ugnayan na anya ang DOH o DOJ sa DFA para sa nasabing usapin. Maguginitang ikinabigla ng DOJ ang pagkakaroon ng ilang mga dokumento ang mga dayuhang naaresto mula sa illegal operation ng Pogo sa bansa. DZGG. Alright! Isa pang paggulat ang ating tatanggapin. Senado, inalis ang realign na pondo ng Kamara sa ilalim ng DA. DCGG. Patrol Report. Si Zara May Laureño ang may bit-bit ng balita. Sige nga Sara, i-detalye mo. Kasama ang Boyet, inalis ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang nireline na pondo ng Kamara sa 2024 budget ng Department of Agriculture. Sa budget deliberation sa plenaryo ay nausisa ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang committee report ng Senado kung saan tinanggal ang inilipat na 22 billion sa Office of the Secretary ng DA. Mula sa inaprobahang version ng Kamara na 114 billion para sa OSEC ay ibinaba ito ng Senado sa 92.1 billion. Ayon kay Senator Cynthia Villar, ang sponsor ng panukala ng DA sa plenaryo, masyadong mataas ang budget ng DA na ipinasa ng Kamara kaya isinaayos nila ito. Kung tutuusin anya, hindi naman talaga bumaba ang DA-OSEC budget sa 2024 dahil kung pagbabatayan ng 2023 General Appropriations Act ay nasa 85 billion lang ang pondo. Sinabi ni Villar na partikular na tinanggal ng Senado ang realignment na ginawa ng Kamara para sa agribusiness and marketing services na aabot sa 20 billion dahil hindi naman naipaliwanag kung paano ito gagastusin. Dagdag pa sa tinanggalan ng pondo ng Senado ang idinagdag na 40 billion na pondo sa National Irrigation Administration ng Kamara. Mula kasi sa 41 billion ay itinaas pa ng mababang kapulungan ang budget sa 81 billion pero hindi naman nakasaad o naipaliwanag kung paano ito gugulgulin ng ahensya. Ako si Zara May Laureño nag-uulat para sa DZGG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat. Zara May Laureño. Pinahaharap ng Quezon City Prosecutor's Office si dating Pangulong Rodrigo Duterte para magsumite
ng kanyang counter affidavit. Kaugnay ito sa reklamong grave threat na isinampa ni House Deputy Minority Leader Representative Franz Castro noong nakalipas na buwan. Ang supina ay may petsang October 27, subalit ngayon lang ito na isa publiko. Pinadadalo sina dating Pangulong Duterte at Castro sa gagawing preliminary investigation sa December 4 at 11 ng hapon. Nauna rito, nagreklamo si Castro matapos umanong magbanta ang dating Pangulo na papatayin nito ang isang Franz. DZGG. Itinuturing ng Department of Justice na isang normal na proseso ang pagpapatawag ng Quezon City Prosecutor's Office kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Justice Secretary Christian Remulla na sa nasabing paraan ay para mabigyan ng pagkakataon ang dating Pangulo na ilahad ang kanyang panig. Magugunitang ipinatawag ng Quezon City Prosecutor's Office si Duterte sa darating na December 4 at 11 para isumite ang kanyang counter affidavit sa kasong cybercrime at grave threat na isinampa ni Castro. DZGG. Malaki ang tsansa na tuluyan ng madismiss ang iba pang natirang kaso ni dating Senator Leila de Lima. Ayon kay Secretary o Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang pagpabor ng korte sa petition for bail ng dating senador ay tila nagpapakita na unti-unting nababawasan ang lakas ng kaso. Hindi naman daw papayagan ng korte na makapagpiyansa ang isang akusado kung sa tingin nito ay malakas ang mga naipresentang ebidensya. Kabila nito, ipinauubaya na ni Remulla sa prosecutor na may hawak ng kaso kung iaapila pa nito ang desisyon ng huwes na bigyan ng pansamantalang kalayaan si De Lima. Hindi naman nagbigay ng komento si Remulla sa pinaplano ni De Lima na kasuhan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. DZGG. Alright, isa pang pagulat ang ating tatanggapin, baybayin ng Panakan Seawall para protektahan ang coastal community sa Palawan. Natapos na daw ng DPWH. DCWG Patrol Report. Si kasamang Nestor Tagitla ang magbabalita. Sige nga kasama Nestor sa detalye. Sa ulot na sinimiti ni DPWH Region 4B Director Engineer Gerald Pakanang kina DPWH Secretary Manuel Bunuan at Undersecretary for Luzon Operation Robert Bernardo isang makabuluhang hakbang tungo sa pag-secure ng mga komunidad sa baybayin Palawan Panakan Seawall Project upang protektahan ang mga komunidad sa baybayin sa Barangay Panakan, Nara, Palawan ay nakumpleto na ng DPWH Palawan 2nd District Engineering Office. Ayon kay Regional Director Pakana ng 138-meter long seawall na ginawa gamit ang concrete slope protection structure na may mga pathway, hand-laid, rock barrier at PVC sheet piles ay nagpapataas ng kaligtasan at nagpapaganda ng naturang na kagandahan ng lugar. Sinabi ni DPWH sa Palawan 2nd District Engineer Noera Puente Villa, ipinatupad ang proyekto sa halagang 19.55 million at tinitiyak na ang proyekto ay isang matatag at pangangalagaan ang lokal na lugar. Ang proyekto ng seawall ay nilagyan ng mga solar powered na ilaw na makapagpapatingkad sa dedikasyon ng Palawan sa environment friendly na alternatibong pinagkukunan ng enerhiya. Pahayag pa ni RD Pakana na ang mga lokal na residente at mga bisita ay maaari na ngayong tamasahin ang isang mas ligtas na baybayin at magagandang mga landas na nagpapakita ng dedikasyon ng DPWH sa pagbuo ng makabuluhang infrastruktura na matatagalan sa pagsubok ng panahon. Ako si Nestor Tagitla, nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright,
maraming salamat kasamang Nestor Kagitla. Mariing tinutulan ni National Security Advisory o Advisor at National Task Force to End the Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, Chairman Secretary Eduardo Año ang panawagan ni US Special Rapporteur on Human Rights Dr. Ian Fry na buwagin na ang NTF-ELCAC. Paliwanag ni Año na ang panawagan ni Dr. Fry na dahil sa umano'y paglabag sa karapatang pantao ng mga environmental activists ay base sa hindi kumpletong report. Ayon sa security advisor, binigyan ni Dr. Fry ng kalayaan na mag-imbestiga sa bansa alinsunod sa kanyang mandato, pero sa hindi malamang dahilan ay hindi anya kumpletong ginawa ang report. Git ni Anyo sa ngalan ng fairness at justisya, dapat ay tinalakay ni Dr. Fry ang kanyang mga concern sa NTF-ELCAC para lubusang maintindihan ang mandato at operasyon ng grupo. At sunod dito, inanyayahan ni Anyo si Dr. Fry sa isang dialogo bago isapinal ang kanyang report na kung kanyang tatanggapin ay patunay lamang anya na hindi siya baya sa pagganap ng kanyang mandato. DZGG. Lumobo pa ang bilang ng mga kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa mga kabataan na nasa edad 15 pababa. Ayon kay Health Secretary Ted Hadbosa, nakapagtala ng nasa 50 na bagong kaso ng HIV sa mga Pilipino sa lahat ng edad na mas mataas kumpara sa mga kasong naitala noong 2022. Sa naturang bilang, 47% ay kabilang sa mga kabataan na nasa edad 15 hanggang 24. Gayunpaman, sinabi ni Herbosa na wala pang 1% ng populasyon ang naturang kaso ng HIV sa bansa, kung kaya't mababa pa rin ito. Matatandaan noong Abril, sinabi ng DOH na ang mga kaso ng HIV sa bansa ay posibleng umabot sa 364,000 sa taong 2030. DZGG. Ibinunyag ng Federal Bureau of Investigation o FBI ang pagtaas ng banta sa mga Jewish community mula nang magsimula ang pag-atake ng Hamas sa Israel noong Oktubre 7. Sinabi ni FBI Director Christopher Wray na target ng hate crimes ay ang mga Jewish community. Mayroon din na niya silang natatanggap na banta rin sa mga Muslim American community, kaya kanila itong tinutugunan na mahigpit din anya nilang binabantayan ang mga individual na maaring magpalaganap ng kaguluhan sa labas ng Israel. Pagtitiyak nito na nababantayan ang mga pangunahing infrastruktura sa US mula sa banta ng ilang mga foreign terrorist group gaya ng Hezbollah at Al-Qaeda. DZGG. Alright, dyan po nagwawakas po ang ating mga ulo ng balita na nakala po ng bulwagang balitaan ng DZGG Broadcasting Studio ngayong pong November 16, 2003. Alright, bago po tayo magpaalam, babatiin lamang po natin ang ating po mga viewers. Yan, at sila po ay kanina pa nag-iintay na mabanggit ang kanilang mga pangalan. Ayan. Oy, si Crispin Lambayang, gandang hapon po daw sa ating lahat sa taga-DZGG. Musta na? At yung aking apo, si Daryl, Laurel, si Noni. Yan, Noni, ha? Ang daming note, pero ilan lang nagko-comment. Sige kayo, hindi ko kayo mababanggit. Alright? So, maraming salamat po sa lahat po ng viewers na nakasama ko sa loob ng isang oras. Oy, si Maring Elena, nakahabol. Good afternoon, viewer. DZGG. God bless. Salamat, Maring Elena Ramos ng Tansa Cavite. Yan, nakasamahan ko sa La Suerte. Nakahabol siya at salamat sa iyong paghabol at panonood, Maring Elena. Ayan. Alright, so salamat po sa inyong lahat, ha? Sana po ay wag po kayo magsasawa sa inyong panonood at ako po ay hindi rin ho magsasawa na paglingkuran po kayo at hatiran ng mga sariwang balita
yan, na nakala po ng aming pong mga reporter na masisipag. Okay. So, siyempre, tayo po ay nagpapasalamat din sa ating Taong May Kapal sa kanya pong patuloy na patnubay na ginagawa sa DZWG Broadcasting Studio. Lord, salamat po. Higit sa lahat sa inyong pong tiwala at pagkakataong pinagkaloob sa inyong lingkod para po ako ay makapaglingkod sa sambayanang Pilipino sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon at serbisyo. Lord, maraming salamat po sa inyong pong tiwala at pagkakataong ito na ibinigay sa akin. Sa ngalan po ng aming News Director, Jun Hariol, sa technical side, G. Laureño, at John Paul Destura. Ako naman po si Boyd Guillermo, pasamantalang nagpapaalam at taga-anyaya. Bukas po muli, sa ganitong oras din po, alas 5 hanggang alas 6. Balitang Pilipinas Worldwide, tayo po'y magkita-kita at magkapanooran pa rin. Maraming salamat, magandang gabi sa inyong lahat. Diyos mabalos sa inyong gabos. Ilang araw na lang, 39 days na lang po. Pasko na! Pasko na! Pasko na! Pasko na! Wala ho kaming tugtog, kaya ako na lang ho kakanta. Pasko na! Pasko na! Pasko na! Alright. Ayan, 39 days na lang ho. Pasko na! Okay? So, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, ang DZWG. Inyo ito! Dito kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.